Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 421 Hindi karapat-dapat ang iyong apo kay Mr. Ortega. Natigilan si Hank. General Wright, sa paghusga sa kasalukuyang katayuan ni Marshall, halos hindi siya maituturing na kapantay ng aking apo. Tamang sabihin na halos kapantay natin siya ng mga Miller. Nagdilim agad ang ekspresyon ni Martin. Sabihin mo sa akin, saan nakatayo ang mga Wright kung ikukumpara sa mga Miller? Bahagyang nanginig si Hank, nanginginig ang boses, well. Compared to your family, we're still a step below. Ngumisi si Martin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito ang mga Wright ay hindi kahit na kwalipikadong manirahan sa Villa 1 sa tuktok ng bundok, ngunit si Mr. Ortega ay ganoon. Wala akong pagkakataon na makuha ang hindi mabibaylang Python crown, ngunit si Mr. Ortega ay nagtataglay nito ng walang kahirap-hirap. Ang maalamat na South Star, isang kayamanan na hindi maabot ng sinuman, ay nasa kamay na ni Mr. Ortega. Minsan ako ay nasa bingit ng kamatayan at bumisita sa mga kilalang doktor sa paghahanap ng lunas para sa aking nakamamatay na sakit. Walang makakatulong sa akin maliban kay Mr. Ortega, na nagligtas sa aking buhay. Si Ortega ang tagapagligtas ng mga Wright. Maging ang tinatawag na Master of Holistic Medicine, si Mr. Lennon, ay yumuko kay Mr. Ortega at tinawag siyang Master. At gayon paman, sa tingin mo ang mga Miller ay kapantay ni Mr. Ortega. Naniniwala ka ba na maaari mong pantayan ang kanyang katayuan o background? Ikaw isang maliit, bilister na pamilya sa Harmonfield maglakas loob na ikumpara ang iyong sarili sa kanya. Sino ang nagbigay sa iyo ng gayong pagmamataas? Let me make it clear, you and Mr. Ortega are worlds apart. Your granddaughter does not deserve to be anywhere near him. Tumabi ka na. Sa utos ni Martin, itinabi ng dalawang gwardya si Hank. Nagmamadaling lumapit si Alice kay Freya. Ms. Wright. Pakinggan mo naman ako. Umaagos ang luha sa kanyang mukha, nauutal na sabi ni Alice, I've always loved Marshall deeply. Noon, I only wanted to play a harmless joke on him, to test him. I never intended to break off the engagement. Ms. Wright, kilala mo ako. Palagi akong tapat sa usapin ng pag-ibig. Hindi ko kailanman ipagtaksilan ang aking damdamin o magiging intimate sa ibang lalaki. Pinaire ko ang kontrata ng pakikipag-ugnayan bilang isang paraan upang subukan ang kanyang debosyon. Gusto kong makita kung gaano niya ako tunay na pagmamalasakit. Pero mali ang pagkakaintindi niya. Please, tell Marshall I love him sincerely. I accept the engagement now, please tell him to come fulfill it. Ngumisi si Freya. Ms. Miller, let's get one thing straight. When you ended the engagement, it wasn't some test, like you claim. It was because you looked down on him. Akala mo siya ay isang walang tao, isang walang pera na tao na walang katayuan, walang koneksyon, walang hinaharap. Kinuya mo siya, ininsulto, at ginawa mong panuurin sa harap ng lahat sa Harmonfield. At ngayon sinasabi mong bahagi ito ng ilang pagsubok. Ang totoo, hindi nasira si Marshall sa ilalim ng iyong tinatawag na pagsubok. Sa halip, ikaw at ang iyong pamilya ang gumuho sa kahihiyan. At ang buong lungsod ay pinapanood ang iyong kalunos-lunos na pag-uugali ng may katuwaan. Hindi. Ms. Wright, mali ang pagkakaintindi mo. Bulalas ni Alice sa desperasyon. Freya shook her head, her tone icy, napanood ko lang yung footage ng engagement mo kay Mr. Gill. Do I need to show it to you? Sa isang tap sa kanyang telepono, pinatugtog ni Freya ang video. Sa screen, nakatayo si Alice na nakasuot ng damit pangkasal, kapit-bisig si Zachary, na hinarap si Marshall ng may panunuya. Pagtingin sa lahat na parang reyna, nanunuya siya. Marshall, simula ngayon, ako si Mrs. Gill, kalimutan mo na ang anumang kalokohang ideya para mapagtagumpayan ako. Miyembro ito ako ay isang babaeng hindi mo maaabot. Hindi mo na ako makakasama sa buhay mo. Lumingon si Freya kay Alice, ang boses nito ay tumutulo ang sarcasm, Mrs. Gill, need I remind you? You're already engaged to Zachary.
I'd never interfere with someone else's marriage. Take care of your own business. Mahinang protesta ni Alice, it's not what you think, Ms. Right. I never saw Zachary that way. The gills are beneath me. Hindi siya pinansin ni Freya at binuksan ang isa pang clip. Sa video, tumayo si Alice sa harap ni Marshall, kinukutya siya ng malupit, Marshall, hinding-hindi mo masusukat si Zachary. Hindi ka kailanman magiging matagumpay at mayaman gaya niya. Ikaw ay walang iba kundi isang walang kwentang talunan, at hinding-hindi ko sasayangin ang oras ko sa isang tulad mo. Malayang tumulo ang luha ni Alice. Ms. Right, hindi sinasabi ng mga video na iyon ang buong kwento. Bahagi lahat ng plano ko para subukan si Marshall. Ibibigay ko ang lahat para makasama siya, kahit na mamuhay ng tahimik at mapagkumbaba sa kanayunan. Iyon lang ang gusto ko. Ngumuso si Freya. Ha! Si Marshall ay hindi itinadhana para sa isang malabo, tahimik na buhay. Siya ay isang tao para sa kadakilaan, isang taong kabilang sa matataas na antas ng lipunan. Nagsimula siya sa antas na hindi mo maaabot, at tumataas lang siya. Maging makatotohanan. Tanggapin mo ang iyong kapalaran at mamuhay ng mapayapa. Naningkit ang mga mata ni Alice sa pananabik. Hindi. Ms. Right, marunong akong makibagay. Gusto ko rin ang marangyang pamumuhay. Kaya kung magbago para kay Marshall. Matuto akong umunlad sa spotlight, mamuhay bilang isang taong hinahangaan at iginagalang ng lahat. Mariing pinutol ni Freya, enough, Alice. Stop fooling yourself. Marshall is far beyond your reach. Tumabi ka. Habang si Alice ay nakatayong naninigas sa gulat, lumakad si Talia, na nakangiti. Ms. Miller, hindi ka mamahalin ni Mr. Marshall. Mas gugustuhin niyang mahalin si Colonel Wright kaysa sa iyo. Bahagyang namula ang pisngi ni Freya, ngunit hindi ito tumugon. Isang kurap ng kasiyahan ang sumilay sa kanyang mga mata habang lumalayo siya. Kabanata 422 Pagpapanday sa kinabukasan. Nanguna sa 20 armadong sundalo sa perpektong pormasayon, isang major ang nagmarcha diretso sa villa. Ang 20 sundalo ay nakatayo sa magkambal na tuwid na hanay, na bumubuo ng isang barikada ng tao na nagpapanatili sa mga nanunood sa labas. Mabilis na nilapitan ni Lieutenant General Hunter Baxter, commander ng Special Operations Military Region, at ang kanyang punong bantay ang isang pulutong ng mga social media influencer at reporter. Ang Special Operations Military Region ay malapit nang magsimula ng isang espesyal na operasyon. Lahat, mangyaring umalis kaagad sa villa. At burahin ang lahat ng nilalaman ng video mula ngayon na kinasasangkutan ng Villa 1. Anumang footage o nakasulat na mga record ni Marshall Ortega ay dapat tanggalin ng sabay-sabay. Walang platform ang pinahihintulutang mag-imbak ng data na ito. Isagawa kaagad ang mga tagubaylang ito. Ang Special Operations Military Region Security Division, kasama ang mga kaugnay na awtoridad, ay mahigpit. Tingnan ang katayuan ng lahat ng tinanggal na data. Sinamahan din si Arson, Drake, at ang mga Miller sa labas para maghintay. Na-clear ang eksena. Lumapit sina Freya at Talia kay Marshall, sumaludo, at sinabing, Marshall Ortega, inaprubahan ng Draconia Special Operations Military Region Headquarters ang iyong espesyal na enlistment sa Zone 3 Werewolf Special Forces. Si Teniente General Hunter Baxter, Commander ng Special Operations Military Region, at Major General Caleb Walker, Chief of Staff, ay magsasagawa na ngayon ng isang espesyal na seremonya ng pagkomisyon para sa iyo. Matapos ipahayag ang pagsisimula ng seremonya, tumakbo si Freya para tumayo sa harap nina Hunter at Caleb. Nag-uulat, mga general. Si Colonel Freya Wright, ang Deputy Commander ng Draconia Special Operations Military Region Zone 3 Werewolf Special Forces, ay naghatid ng mga commanding order kay Marshall Ortega. Mangyaring magpatuloy sa seremonya. Pagkatapos magsaludo, nagmarcha sina Hunter at Caleb papunta kay Marshall. Sa seryosong tono, sinabi ni Caleb, Marshall Ortega, maghandang tumanggap ng mga order. Ang seremonya ng pagkomisyon ng Special Operations Military Region Headquarters ay opisyal na ngayong nagsisimula.
Special Order SSS mula sa Special Operations Military Region. Si Marshal Ortega ay pormal na itinalaga sa Warwolf Unit sa Zone 3 Warwolf Special Forces. Ang utos, italaga si Marshal Ortega bilang Chief Instructor ng Special Operations Military Region Zone 3 Warwolf Special Forces, na may ranggong Major General. Ipinapakita namin sa iyo ngayon ang pistol ng M18 officer at ang Dragon Soul Sword. Mula ngayon, sasagutin mo ang sagradong misyon ng Chief Instructor ng Special Operations Military Region Warwolf Special Forces. Marshal, mangyaring magpalit ng iyong uniforme at tanggapin ang iyong pistola at espada. Sa anunsyo ni Caleb, 2 gwardya ang nagmarcha papunta kay Marshal. Pag-uulat, General, mangyaring magpalit ng uniforme ng iyong mayor na general. Matapos magsaludo, tumanggap ang 2 gwardya ng uniforme na pinalamutian ng nagniningning na bituin mula kay Talia at tinulungan si Marshal na pumasok dito. Ibinigay ni Hunter kay Marshal ang pistola at espada at ipinakita ang mga dokumento ng appointment at ang opisyal na sertipiko ng pagkomisyon. Bilang commanding officer mo, inuutusan ko na ngayon si Major General Ortega na sumali kaagad sa Zone 3 Warwolf Special Forces. Tinanggap ni Marshal ang commissioning certificate at ang appointment documents. Sa ilalim ng maliwanag na araw, si Marshal ay nakatayong matangkad, ang bituin sa kanyang uniforme ay kumikinang. Nang natapos ang espesyal na seremonya ng pagkomisyon, ang 2 Draconia Special Operations Military. Ang mga general ng headquarters ng John ay tumalikod at lumabas ng villa. Kasama sina Freya, Talia, at 2 gwardya sa tabi niya, nagsimula na ring maglakad palabas si Marshal. Natanong ni Hank, na kanina pa naghihintay sa labas ng villa, si Marshal mula sa malayo, na nakasuot ng uniforme ng mayor na general. Nakaramdam siya ng saglit na paghanga. Ang kahanga-hangang figure at ang kumikinang na mga bituin sa kanyang mga balikat ay napakahusay sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Nanginginig ang buong katawan niya, at hindi niya napigilan ang pananabik habang sumisigaw, "Iyan! Dapat ay asawa na ni Alice. Sa wakas may general na ang mga Miller. Hahaha. Marshal, nakikiusap ako pakasalan mo ang apo kong si Alice." Sinubukan siyang habulin ni Hank, ngunit pinigilan siya ng 2 gwardya. "Marshal, please, just listen to me for 1 minute. Yuyuko pa ako." Bumagsak si Hank, humihikbi. "Alam kong mali ako, Marshal. Nagkamali ako this whole time. Please, in honor of the bond I shared with your grandfather, forgive me. I promise I will treat you right from now on." Ang desperadong pakiusap ni Hank ay nagpakilos sa maraming bystanders na maawa. Tutal, nakakatuwang makita ang isang lalaking kasing edad niya na nagmamalimos ng ganito. Tumigil si Marshal, saka dahan-daang lumingon. Si Alice, na puno ng luha, ay tumakbo sa likuran niya. Habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha, tumingin siya kay Marshal sa kanyang kahanga-hangang uniforme ng general at umiyak. "Marshal, pasensya na ha. Ang tanga-tanga ko kanina. Patawarin mo ako at si Lolo. We were meant to be together before we are even born. Please, huwag mo akong iwan. Kilala mo ako. Sa kaibuturan ko, mahal na mahal kita." Noong maliit ako, sinabi sa akin ni Lolo na mayroon akong kasintahang si Marshal. Noon, naisip ko kung ano ang magiging hitsura mo. At napagpasyahan kung dapat kang maging isang tunay na bayani, isang tao sa mga tao. Nakikita kita ngayon, sa uniforme, parang isang panaginip na natupad. Marshal, ikaw talaga ang napanaginipan ko sa lahat ng gabing iyon. Please, forgive me. Pwede na tayong magpakasal agad, at bibigyan kita ng maraming anak hanggat gusto mo. Humalaklak si Marshal, sumagot, "Matagal ko nang pinutol ang relasyon sa mga Miller. Wala sa mga ito ang ibig sabihin sa akin. Mundo ko, wala ang salitang magpatawad. Kapag pinalampas mo ang isang pagkakataon sa buhay, mismo ito magpakailanman." Sa gayon, sumakay siya sa isang sasakyang militar kasama sina Freya at Talia, sumama sa isang convoy na umuungal sa kalsada sa bundok. Bumagsak si Alice, pinagmamasdan ang linya ng malalakas na sasakyan na naglalaho,
humahagibis sa mga liko ng kalsada sa bundok hanggang sa mawala sila sa mataong distansya ng Dawnspire Mountain. Kabanata 423 Isang hamon sa punong instruktor Kabanata 423 Isang hamon sa punong instruktor. Komportableng nakaupo si Marshal sa jeep ng militar, nakasuot ng matangkad na uniporme ng kanyang general. Si Freya at Talia ay tahimik na nakaupo sa magkabilang gilid niya habang ang sasakyan ay maayos na gamulong pababa ng bundok mula sa Dawnspire Mountain. Nagpatuloy ang katahimikan hanggang sa biglang tinanggal ni Marshal ang kanyang cap at kibot balikat ang uniform jacket. "I'm ditching this uniform, I just can't stand the stiff fit," he said, grinning. Napatingin si Freya kay Marshal sa kalagayan niya ngayon. Ngumiti siya, sinabing, "General Ortega, sa iyong pangangatawan at presensya, napakagwapo at makapangyarihan ka sa uniforme ng militar. Mayroon kang natural na aura ng isang sundalo." Si Talia, na nakaupo sa tapat, ay binigyan siya ng patagilid na sulyap, iniikot ang kanyang mga mata ngunit nananatiling tahimik. Napangisi siya sa isip niya, kung hindi dahil sa pagpigil sa akin ng matandang Jack na iyon noong nakaraan, nahuli na kita. Tingnan mo ang walang pakialam na ugali ng lalaking ito. Hindi ko maintindihan kung paano niya nasusuot ang uniforme ng general na iyon. Isa ba siyang mayamang tagapagmana na ginamit ang kanyang mga koneksyon para kumita ng posisyon? O baka naman boyfriend siya ni Freya? Math. Ang posisyon ng Chief Instructor ng Werewolf Special Forces ay hindi isang bagay na maaaring kunin ng sinuman. Gusto kong makita kung gaano kakaya, Marshal, na manatili sa Werewolf Special Forces. Bagamat kamakailan lang ay sumali ako sa Werewolf Special Forces, hindi ko matitiis ang mga taong gumagamit ng impluwensya ng kanilang pamilya para pumasok sa militar at sumakay sa pangalan ng kanilang pamilya. Nagkibit balikat si Marshal. "I've never been a fan of these uniforms. Sila ay matigas at hindi komportable." Bumantong hininga si Talia, "Baka kinakabahan ka lang sa pagpasok sa Werewolf Special Forces." Nagtaas ng kilay si Marshal. "Ano ang ibig sabihin nito?" "Ay, wala, General," sabi niya, sa tono na halos hindi itinatago ang kanyang hamon. "Isang paalala lang, ang mga tunay na sundalo lang ang makakapaglagay nito sa mga espesyal na puwersa. Ang Werewolf Special Forces ay hindi eksaktong ginawa para sa kalahating pusong pagtatangka." Humalaklak si Marshal. "Hindi ako half-hearted, at hindi rin ako normal." Kumunat ang noo ni Talia. "Well, you're no career soldier. It takes actual skill to make it here, not family connections." Sinaman niya ito ng tingin, halos tinatakot siya. "Tignan natin kung kakayanin mo nang hindi ka kick out. Kung hindi, nakakahiya kung iba ang magpapatumba sa'yo." Isang patagilid na sulyap ang ibinigay ni Marshal sa mapanghamon na si Talia. "Ako ang bagong Chief Instructor ng Werewolf Special Forces. Walang ipinanganak na makakapagpatumba sa akin. Wala pang 10 araw bago ang huling round ng kompetisyon ng militar," patuloy niya. "At ipapaalala ko sa iyo, ang iyong mga kasanayan ay malayo pa rin. Kung ang Werewolf Special Forces ay hindi makakalagpas dito, natatakot akong mawala ka sa koponan bago ka pa. Simulan na." "Oh, tama, iba ka. Kung hindi ka maaaring manatili sa Werewolf Special Forces, maaari kang palaging bumalik sa iyong dating posisyon. Nasa iyo pa rin ang iyong matandang lalaki, na namumuno sa Investigation Division 7. Tignan mo ngayon. Do you even? O parang sundalo. Umupo ka ng tuwid." "Oo, Ginoo." Agad na umayos si Talia, sa sobrang takot na magsalita. Palihim na napangiti si Freya na nakatingin kina Marshal at Talia. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang naka-encrypt na satellite phone. Pagkababa ng tawag, naging seryoso ang ekspresyon ni Freya. "General Ortega," sabi niya. Ikanaway ni Marshal ang kanyang kamay. "Tawagin mo na lang akong Marshal. Mas komportable." Namula ang pisngi ni Freya. "Marshal, mayroon akong agarang gawain." Inabot niya ang order kay Talia. "Major Cross, itinatalaga kita bilang espesyal na katulong ni General Ortega. Ikaw
Isama siya sa Warwolf Special Forces' Wallaby Mountain Training Center. Pag nandoon, ihahatid mo ang utos patungkol sa appointment ni General Ortega kay Commander Colton. Babalik ako sa training center kinabukasan. Oo, Colonel Wright. Kinuha ni Talia ang order, sinulyapan ang code ng opisyal at kinulat ang kanyang mga labi. Pagkatapos ay lumipat si Freya sa isang sasakyang pangmilitar, mabilis na pinaandar. Sa loob ng sasakyan, si Talia at Marshall lang. Hindi nagsalita ang dalawa, at ang katahimikan ay umalangaw sa hangin. Sumandal si Marshall sa kanyang upuan at ipinikit ang kanyang mga mata, nakatulog. Umupo ng tuwid si Talia, matigas ang likod. Sinulyapan niya si Marshall, na komportableng natutulog sa kanyang upuan at binigyan siya ng masamang tingin. Tignan mo. Hindi ka naman mukhang sundalo. Ito ay dapat na tulad ng naisip ko ang mayaman na batang ito ay malamang na pumunta sa hukbo upang makakuha ng ilang karanasan. Kapag nakarating na tayo sa Warwolf Special Forces, makikita ko kung gaano karaming tunay na kakayahan ang mayroon ka. Tahimik silang nagmamaneho ng 2 oras bago makarating sa paanan ng Wallaby Mountain, mga 30 milya mula sa lungsod ng Pimarshal siya. Matapos dumaan sa 2 checkpoints, sa wakas ay nakapasok sila sa Brookhaven Training Base ng Warwolf Special Forces. Ang command vehicle ay hindi makapasok sa training center. Maaari lamang itong ihulog sa kanila sa gate. Naglakad sina Marshall at Talia patungo sa gitna. Tanghal iyan noon sa training center, at tahimik ang lahat. Ang nakakapasong araw ay nagdulot ng hindi mapakali na init sa lugar. Sa wakas ay hindi na ito napigilan pa, sinabi ni Talia, Marshall. Tumigil sa paglalakad si Marshall. Tawagin mo akong General. Tapos tatawagan kitang Chief Instructor. Sinaman siya ng tingin ni Talia at nagngalit ang mga ngipin. Fine, anong nasa isip mo? Binigyan siya ni Marshall ng isang mabilis na sulyap, napansin ang kanyang curvy figure, at ngumiti. Ipapaalala ko sa iyo, ito ang Warwolf Special Forces. Hindi ka pwedeng pumunta lang dito at kumita ng ilang karanasan. Lalo na hindi kapag ang Warwolf Special Forces ay dumadaan sa isang kritikal na sandali. Marahil alam mo na, ngunit kung ang Warwolf Special Forces ay hindi gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kompetisyon na ito, ang distrito ng militar ay maaaring buwagin tayo ng buo. Seryoso akong naghihinala na ikaw ay anak ng ilang pangunahing pinuno ng militar, na pumupunta sa hukbo para lamang makakuha. Mga dental. Tama ba ako? Hindi inaasahan ni Marshall na ganoon ang iniisip ni Talia. Ngumisi siya, hulaan mo. Ngumuso si Talia. Kung sa tingin mo ito ay isang lugar kung saan maaari ka lang mag-cross, makikita natin ang tungkol dyan. Dahil doon, tumalikod siya at humakbang pasulong, nanginginig ang balakang habang naglalakad. Walang pag-aalinlangan na binigyan siya ni Marshall ng mapaglarong sampal sa likuran. Smack! Natigilan si Talia saglit. Napaawang ang labi ni Marshall. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang maging napakawalang galang sa isang general? Ikaw. How dare you slap my butt? Namula ang mukha ni Talia sa galit. Kabanata 424 Hindi tinatanggap sa digma ang lobo. Muntik nang mawala si Talia. Sinampal talaga siya ni Marshall sa puwitan. Hindi ito ang unang beses na tumawid siya sa linya huling pagkakataon sa Hotpot Haven na iyon, sinubukan niyang magputok ng baril malapit sa dibdib nito ngunit nahuli, alam mo na. Pulang-pula ang mukha niya habang pinapadyak ang paa, galit na galit. Grabe ka naman. Nagkibit balikat si Marshall. Walang respeto ulit sa superior, at gagawin ko ulit. Tumingin siya sa taas at ibaba. Isa ka sa mga tipong spoiled na prinsesa na nag-iisip na siya ay masyadong magaling para sa lahat, tama. Sa tingin mo, paano ka tatagal sa Warwolf, ang pinakailit na pangkat ng labanan? Subukan ang alinman sa ugali na iyon dito, at sisipain kita kaagad. Ikaw. Gustong bawiin ni Talia pero nakagat ang dila. Alam niyang may karapatan si Marshall. Ang taong ito ay may isang tiyak na misteryo na nakakaalam, maaari talaga niyang mapaalis siya sa Warwolf. At kung nangyari iyon, ito ay magiging problema.
Siya ay nagtrabaho ng husto upang sumali sa Werewolf Special Forces, isang pangarap na matagal na niyang pinangarap. Walang paraan na umalis siya nang walang laban. Fine, you wait and see. Itinuro ni Talia si Marshall, fumang. Nagbabanta ka ba sa superior mo? Nagtaas ng kamay si Marshall. Agad na tinakpan ni Talia ang kanyang likuran at napaatras ng isang hakbang. Wala nang tumama sa puwet ko. Ha ha ha. Apat na tinyente ang lumabas sa training center, sabay tawa ng malakas habang tinuturo si Talia. Nakilala ni Marshall ang apat na tinyente na ito. Sila ang parehong mga lalaki na nagpakita sa Westland Hotel ng gabing iyon nang mag-host si Rosalie ng hapunan. Humagalpak ng tawa ang apat na tinyente, halos madobol habang pinagmamasdan si Talia na kinakabahang nakahawak sa kanyang likuran. Buntong hininga. Bumaba talaga si Werewolf. Parang kahit sinong makakapasok sa mga araw na ito. Pinalaki ni Mark Langdon, isa sa mga tenyente, si Talia sa kanyang uniforme ng Werewolf Special Forces na pinalamutian ng insignia ng koronel, umiling-iling ang kanyang ulo sa pakunwering pang-aalipusta. Napangisi si Zephyr Jared. Walang ideya kung paano ang isang spoiled na munting prinsesa na tulad mo ay nakaakyat sa ranggong koronel. Ang mga taong tulad mo ay isang kahihiyan sa Werewolf. Derek Myrid sneered, may ilan na gustong magpainit sa kaluwalhatiang Werewolf dati. Tumango si Farkas Ivander. Gusto lang ng mga taong ito na iPad ang kanilang mga record habang nariyan pa ang Werewolf. Humalaklak si Mark. Wala namang risky missions ngayon. After they grab some credentials here, babalik sila at magyayabang, baka ma-promote pa diretso sa Colonel or Brigadier General. Tinapunan sila ni Talia ng galit na galit. Lieutenant Langdon, kinukutya mo ba ang iyong superior? Lahat kayo ay mga tinyente, at nang ahas kayong kumilos ng walang kabuluhan sa harap ng isang koronel. Ayon sa mga regulasyon ng militar, dapat kayong lahat ay makulong. Bulalas ni Talia. Ngayon batiin mo ang iyong superior at humingi ng tawad. Sandaling natigilan sina Mark, Zephyr, Derek, at Farkas bago sila humagalpak ng tawa. Walang ibig sabihin ang rango dito sa Werewolf, at wala kaming pakialam kung sino ka sa labas ng mga pader na ito. Sa sandaling makapasok ka rito, ang may kasanayan ay tatawag ng mga shot. Sabi mo yung may skill calls the shots. Bahagyang nag-alinlangan si Talia. Ang apat na tenyente na ito ay ilan sa mga pinaka-elite na manlalaban sa Werewolf Special Forces, bawat isa ay master ng hand-to-hand combat at isang top performer sa bawat military drill. Sila ang matigas na elite ng Werewolf, hindi ang uri na kaya niyang pukawin. Ngunit ito ay isang mahirap na tableta na lunukan. Pagkatapos ng lahat, siya ay nakipaglaban ng husto upang makuha ang kanyang lugar sa Security Bureau 7th Investigation Division. At ang uniforme ng koronel na suot niya. Iyan ay kinita, patas at parisukat, sa pamamagitan ng dugo at pawis. Paano niya natitiis ang gayong kahihiyan? Sandaling nag-alinlangan si Talia, pagkatapos ay biglang lumingon kay Marshall. Nagtaas ng kilay si Marshall. Kapag nahaharap sa isang hamon, ano ang kailangan ng isang tunay na sundalo? Upang ilabas ang kanilang espada. Agad na umayos si Talia, na bago ang kanyang diwa. Itinuro niya ang apat na tinyente at sumigaw, kayong apat, wala kayong iba kundi isang grupo ng mga thuggish na sundalo. So what if I show up late? I'm still part of Werewolf. Sino ang nandito para magpad ng kanilang resume? Sumali ako sa Werewolf na walang iba kundi ang aking mga kamao. Kung hindi mo tinanggap yan, dito na natin ayusin. At kapag natalo ka, saludo ka at hihingi ng tawad. Dahil doon, ikinuyom ni Talia ang kanyang mga kamao at sinugod ang apat na tinyente. Nagtawanan si Mark at ang iba, umiiwas sa kanyang mga suntok at sipa na para bang may pinapanood na bata na humahampas sa paligid. Ito ay walang kahirap-hirap. Sa mga kasanayang tulad ng mga iyon, marapat ka lamang na gamulo sa Investigation Division 71. Kung pupunta ka sa isang misyon kasama ang Werewolf, hindi ka nababalik. Mas mabuting bumalik at tamasahin ang nakaka-relax na buhay ng isang desk officer, MS Cross. Galit na galit, namumula ang mukha ni Talia habang ibinaba ang kanyang mga kamao,
sunod-sunod na pag-atake, desperado na tamaan ang isa sa kanila. Ngunit si Mark at ang iba ay umiwas lang sa kanya, ngumisi, halos hindi na kailangan pang itaas ang isang daliri. Galit na galit siyang gumalaw, ngunit ang kanyang mga suntok ay hindi nakarating kahit isang suntok. Sige, sapat na ang unggoy sa paligid. MS Cross, bumalik ka habang kaya mo pa. Hindi ito ang lugar para sa iyo. Dahil sa pagod, sa wakas ay tumigil si Talia, nakatayo roon, humihingal sa pagkabigo. Tapos, tinuro ni Mark si Marshall sabay smirk. Oy, MS Cross, boyfriend mo ba yan? Tingnan mo siya. Malamang isa siyang big shot na anak, narito para kunin din ang ilang mga tagumpay, ha? Ngumisi si Zephyr, di ba tinuruan ka namin last time sa Westland Hotel? Are you here to ask for trouble? Let's settle this sa sparring gym. Sa ganoong paraan, walang mga patakaran ang nalalabag. Dare to go. Hamon niya. Nag-alinlangan si Talia. Teka, magkakilala kayo. Mark, mas mabuting huwag kang magulo, siya ang bagong chief instructor. Babala niya. Huminto ang apat na tenyente, pinalaki si Marshall, pagkatapos ay humagalpak sa tawa. Siya, chief instructor sa Warwolf. No way. Warwolf dapat talaga gawin. Panunuyan ni Mark. Humalaklak si Marshall. Hindi nakakagulat na ang Warwolf ay napakagulo. Kaya, ang Warwolf ay binubuo ng mga talunan na walang dangal. Sino ang tinatawag mong losers? Sumiklab si Mark at ang iba, tinuro si Marshall at galit na sumisigaw. Tumaas ang isang kilay ni Marshall at ngumiti. I'm calling you guys losers. May problema ba dyan? Kabanata 425 tinanggap ang hamon. Natigilan si Mark at ang iba pa. Walang sino man ang nang-ahas na insultuhan ang Warwolf Special Forces tulad nito. Mayroon ba talagang may lakas ng loob na tawagin silang basura? Pati si Talia ay natigilan. Hindi niya inaasahan na maglalabas si Marshall ng mga ganoong salita. Ngunit hindi niya maitatanggi ito, nakaramdam ito ng hindi kapani-paniwalang kasiyahan. Mula nang sumali sa Warwolf, hindi mabilang na beses siyang kinukutya ng mga ito, hindi mailabas ang kanyang galit dahil sa kanyang mga limitasyon. Tahimik siyang umaasa na mabibigyan ni Marshall si Mark at ang kanyang mga tauhan ng matibay na aral. Gayunpaman, ang pakikipaglaban sa labas ng combat training hall ay isang paglabag at maaari silang itapon sa brig. Ang mga kahihinatnan para sa naturang paglabag ay malubha, maaari pa itong humantong sa pagpapatalsik mula sa Warwolf Special Forces. Ayaw ni Talia na magkaroon ng gulo si Marshall, kaya kaagad pagkatapos sumali sa Warwolf, lalo na hindi dahil sa isang bagay na kinasasangkutan niya. Mabilis siyang humakbang. Kung gusto mong lumaban, pumunta ka sa Combat Training Hall. Tuntunin. Maaaring hamunin ng sinuman sa Special Forces ang isang tao sa isang tunggalian. Kung tatanggapin ng kabilang partido, maaari nilang ayusin ito sa Combat Training Hall sa ilalim ng mga opisyal na patakaran. Sinasabi ko sa inyo, sabi ni Talia, sabay turo kay Mark at sa iba pa, si Marshall ang bagong chief instructor na hinirang ng Military Command Headquarters. Kung gusto mo siyang hamunin. Tumigil siya sandali, nag-aalangan. Iniisip niya kung ang kakayahan ni Marshall ay tugma sa kakayahan ni Mark at ng kanyang mga Special Forces crew. Bago umalis, hinirang ni Freya si Talia bilang personal assistant ni Marshall. Kung may nangyaring mali pagkatapos sumali ni Marshall sa Warwolf, mahirap para kay Talia na ipaliwanag ito kay Freya. Ngunit ngayon, ang sitwasyon ay umabot sa puntong ito. Kung hindi nila sinubukang lumaban, mahihiya sila. Hindi hihirangin ng Military Command Headquarters si Marshall bilang punong instructor maliban kung mayroon siyang ilang pangunahing kasanayan. Hindi bababasa, ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay dapat na malampasan ni Talia. With renewed confidence, she said, Mark, masyado na ba kayong natatakot na pumunta sa Combat Training Hall? Ano bang dapat ikatakot? Fair na. Ngumisi si Mark, nakakainis ang tono niya. Sinulyapan ni Marshall si Talia, napansin ang sabik na tingin sa mga mata nito, at bahagyang tumawa. Hindi sila katumbas ng oras ko. Naiwang tulala si Talia. Sa puntong ito, kung hindi siya aakyat,
Ito ay masyadong nakakahiya. Pinandilatan ni Talia si Marshall, halata ang kanyang pagkadismaya. Hindi mo sila lalabanan. Isang casual na ngiti ang ibinigay ni Marshall, walang pakialam ang tono nito, syempre, lalaban tayo. Paano mabubuhay ang werewolf kung hindi natin tuturuan ng leksyon itong apat? Nataranta si Talia. Kung hindi ka lalaban, sino ang magtuturo sa kanila ng leksyon? Parehong nataranta si Mark at ang iba pa sa sinabi ni Marshall. Katutubo silang tumingin sa likuran niya. Ngunit walang tao doon. Hindi ka lalaban. Are you trying to use your rank to intimidate us? Ngumuso si Zephyr, tumutulo ang boses niya sa paghamak. Kung ganoon, hindi kami nag-aaksaya ng oras sa iyo. Rango. Ang rango ay hindi ibig sabihin ng ad asterisk man bagay. Ngumisi si Marshall, malamig ang boses. Ang iba ay sinusubukan pa ring malaman kung ano ang ibig sabihin ni Marshall. Tinuro ni Marshall si Talia. Pumunta ka sa combat training hall at labanan sila. Ano? Biglang natarante si Talia. What the hell? Hindi mo ba nakita ang nangyari kanina? Hindi ko sila matatalo. Ngayon, gusto mong pumunta ako sa combat training hall at harapin ang apat na iyon. Ito ba ay ilang setup para mapahiya ako sa harap ng lahat ng mga sundalo ng werewolf? Seryoso ang boses ni Marshall. Ano ang pinakamahalagang tungkulin para sa isang sundalo kapag nahaharap sa isang hamon? Walang iniisip na sagot ni Talia, magulat, Sir, bunutin mo ang iyong espada. Well, there you go, sabi ni Marshall, tumalikod at patungo sa combat training hall. Tumayo roon si Talia, natulala saglit, bago mabilis na sumunod sa kanya. Seryoso siyang naghinala na ang lalaking ito ay sinusubukang gawin siyang masama. Fine. Kung gusto mong pumunta ako, pupunta ako. Kinagat ni Talia ang kanyang mga ngipin at sinundan si Marshall patungo sa combat training hall. Parehong natarante si Mark at ang iba pa, saglit na nakatayo bago tinuro ng isa si Marshall at sumigaw, ikaw. Tumigil ka nga dyan. Natatakot ka ba? Masyado kang takot na lumaban, pero tinatawag mo kaming basura. At ngayon nagpapadala ka ng babae para awayin kami. Di ba ikaw? Ngumisi si Marshall. Basura ka dahil basura ka. Hindi ako lumalaban dahil hindi ka worth my time. Tumigil siya saglit. And let me correct something. Walang lalaki o babae dito. Mga sundalo lang. Sumenya si Marshall kay Talia. Pagdating natin sa combat training hall, kung hindi man lang matalon yung apat ang isang tao sa Investigation Division 7, ang mapapatunayan mo lang ay mas masahol ka pa sa basura. Tumaas ang isang kilay ni Talia. Mas masahol pa sa basura. Pakiramdam niya ay may mali sa sinabi ni Marshall. So tinatawag din niya akong basura. Yung B** starred. Sinunghel ang nandito para iPad ang kanilang resume. Nagawa ko ito batay sa aking mga kasanayan, hindi lang murang mga trick. Sinulyapan ni Mark at ng iba ang nagngangalit na si Talia at umiling. Sa kanyang mga suntok sa bulaklak at mag-agarang sipa, hindi man lang siya lalapit para hawakan kami. How's she gonna fight? Hindi na natin kakailanganing magtaas ng daliri, magugutom na siya mag-isa. Nagtawanan sila. Tumaas ang isang kilay ni Marshall, may ngiti sa labi. Kanina mo lang ba siya nakita? Hindi yon nag-aaway. Nag-iinit yun. Yung mga kalokohang galaw na ginawa niya, sinisipa at pinaghahampas-hampas si Lee.